Hello, good morning. Narito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama, na inyong sister. Sister Luz po, muli pong mabati sa inyong lahat ang isang magandang umaga, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat, muli po ako nagpapasalamat sa inyo, sa lahat po na nagpapatuloy at nagkaka-interest po na makinig o manood po sa encouragement vlog na ito na ating pong ginagawa na it is our goal is to first of all, glorify God at syempre po para po sa encouragement po ng bawat isa. Kailangan po natin na meron po tayong alam sa salita ng Panginoon, na meron po tayong dapat na pinangahawakan na Word of God, na alam din po natin kung ano po yung mga susunod pa na mangyayari na po. That is according to the Bible po, na wala po tayong sariling atin, wala po tayong ginamit na ano pa man, kundi maliban po, lahat po tayo biblical based po ito. Po, kaya nga po in-encourage ko po kayo na kayo po man ay magbasa ng Bible po, at sundan po ninyo yung ating ginagawa rito, mga binabasa po natin, na ito po ay nagbumula sa salita ng Panginoon. Po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay dumako sa ating prayer. Manalangin po tayo. Hallelujah. Aming Ama sa langit, maraming salamat sa umaga na ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, na muli kami sa ganitong activity, Panginoon, ganitong gawain, kung saan kami po ay makakarinig na naman ng iyong mensahe na magbibigay po sa amin ng encouragement at ng boldness and strength upang magpatuloy po kami sa buhay na ito. Panginoon, dalangin ko po na pagpalain mo po ang lahat po ng patuloy na nakikinig sa iyo, Panginoon, at naghahanap, Panginoon, ng word of truth, Panginoon, at nanalangin po kami lahat na kami po ay magkaroon ng pagkakaisa, unity, at tunay nga po ng aming marinig ngayon ay isang sandata po upang kami po ay makaalam, Panginoon, ng mga bagay na magaganap sa hinaharap, Panginoon, at alam namin na ano man ang mangyari, kami po ay hindi mo pababayaan. Kasama ka namin, Panginoon, lalo na po sa panahon ngayon na ganito pong sitwasyon na wala po kaming alam kung ano pong pwedeng mangyari sa mga sunod pa na panahon. Ngunit alam din namin, Panginoon, na kung kami po ay nasa iyong mga kamay, kami po ay laging ligtas at panatag. Maraming salamat, Panginoon, papapurihan ka lamang, Panginoon, pasalamatan ka, Panginoon. Wala po kaming gustong gawin kundi ikaw ay aming itaas sa aming kalagitnaan. Ang lahat po ng ito ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. So ayun po, no. So ang ating pong pag-usapan ngayon ay meron pong kinalaman sa end time or end times. So siguro po mapapansin po natin na nadidinig na po natin ngayon na pinag-uusapan po ito sa mga nagiging topic na po ito ng mga preachings po na dati ay hindi. Po, marinig lang natin sa mga small churches, po, sa mga group siguro na sila ay nagba-Bible study. Po. Pero ngayon po, dahil kitang-kita na po, very obvious na talaga na ito na nga po yung panahon talaga na kailangan nating malaman na po, na sinasabi nga po na sa Biblia that my people will perish because of their lack of what? Because of their lack of knowledge po, no? Kaya kailangan po may alam po tayo. At isang malaking tulong po kung ating pag-uusapan kung ano po ang things to come at ano pong gagawin natin ngayon pa lamang po. Actually, hindi po nakakatakot ang end times. Ito nga po ay kapanapanabik po. Hindi po ba sa Bible, sa ating matatagpuan ang Revelation o yung Book of Revelation or yung sa Tagalog po yung pahayag, Apokalipsis. Tama ba sila sabi ko? Tagalog po kasi na po. Yun. So kayong po, pag-usapan po natin ang about sa pahayag po o yung Revelation po. Alam niyo po, yung iba natatakot itong basahin. Kasi yung mga mababasa mo doon, yung bang may mababasa doon, may halimaw, may dragon, ganun, may ganun, no? May pito ang ulo, may ganyan, may sungay. So yung iba hindi na tinutuloy. Actually po, para sa akin po, maganda po itong basahin kung may nagpapaliwanag sa atin o kaya tayo ay nasa mga Bible study, may nagpagturo po talaga. Kasi po kung tayo lang mag-isa magbabasa nito, at lalo po kung tayo ay hindi pa ganun ka
kalalim sa pag-unawa po ng Word of God, ng Bible po, tayo po ay hindi natin maintindihan at baka nga po matakot pa tayo. Kaya nga po isa pong um, ang ginawa ko po ay aking po pinag-pray at inisip ko po na ito pong ating tatalakayin ngayon ay malaki po ang magiging impact o matututunan po natin na po kung anong ibig sabihin ng mga ng end time po, no, na ating binabantayan sa ngayon. Diba? Sabi ng iba, naku, magugunaw na mundo. Sabi naman namang iba, hindi, naku, hindi pa magugunaw. Hindi pa yan. Diba? So, iba-iba po ang mga opinion, no po, iba-iba po yung mga sinasabi ng bawat isa. Pero ngayon po ay ating pong pag-aralan, no po, ating pong tignan. Ito po yung series po ito ng End Times, ano po, mag-start po tayo sa panahon po natin ngayon, kung ano po ang ating naranasan ngayon about sa pandemic. Okay po, pandemic po, no? Pandemic na po. Now, ang mga bagay po na ating nararanasan ngayon po ay masyadong uncertain. Ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan ito magtatapos. At pag natapos, ano naman ang kasunod po. So, very uncertain po talaga, no po. At ito po yung realidad ngayon na nangyayari sa atin, no po. Hindi ito panaginip, no? Hindi ito katang-isip, kundi nararanasan po talaga natin, no? Very tough po ang nangyayari ngayon po sa ating kapaligiran, no po. What will happen tomorrow, no? Bukas, no? Isang araw, no po, the next week, next month, sa next year, ano po ba? So, iba-iba po ang ating mga naiisip. Kaya po, maganda mga po pag-usapan natin ito. Po. Then, alam niyo po, isa lamang naman po ang talagang ating pagbabatayan, kundi po ito po ang Word of God, ito pong Bible. This is the Word of God na po. Narito po, sa aklat na ito, mababasa natin, upang tayo po ay magabayan. At hindi po tayo sinasabing walang alam po. So, alam niyo po, kahit ganito ang nangyayari sa kapaligiran natin ngayon, na marami pong kung ano ng mga issue, kung ano po nangyayari, lalo mag-election na, ayan na, nagpaparinigan na sila, nagbabangay-bangay na po sila, alam niyo po, bagamat ganito po na hindi maganda ang mga sitwasyon po natin, no? Meron pa rin po kasing good side na po. Ang good side po ay para po sa mga tao na naniniwala sa Diyos at naniniwala sa salita ng Diyos. Siyempre po, pagka po ganun, tayo po it means na naniniwala po tayo sa Bible. We believe in God, we believe in the Word of God, which is the Bible nga po. Kasi po, hindi naman talaga natin alam kung ano mga susundin. Unless na alam po natin talaga ang nilalaman ng Bible. Po ba? So, yun po, ganyan po gagawin natin ngayon. No? We are going to talk about the events, na po, yung mga events po that will take place in the end times. Kasi po, may timeline po yan. Po ba? May timeline po yan na ang timeline po niyan ay yung past ages. Number 1 is past ages. Ibig sabihin, tapos na yun or past age po. Saan po yun? At ano po yun? Ibig sabihin nun, yung kumbaga po sa Biblia po, no? Yung Old Testament, di po ba, may Old, may New. So, binabasa po natin yung Old and New. Yung sa Old po, tapos na po yung event na yon. Tapos na po yon. Kaya nga po may bago na yung pong New Testament po. So, yung ages past, ito po yung mga panahon po ni Moses, panahon ni Abraham, po, mga panahon po na talagang naroon po yung story po, makita pa sila David, po ba, mga story nila, yun po yun, tapos na po yun. Yung sa timeline po, yun po yung una. Po. Then second, ano po yung sumunod? Ito po yung first coming of Jesus. Po. Ito po yun, no? Yan natin. First coming of Jesus. Ibig sabihin, ito po yung si Jesus ay alin? Yung si Jesus po ay ibinaba o bumaba po ang ating Panginoon upang siya po ay alin? Magkatawang tao. Yun yung unang punta niya rito nung po siya ipinanganak bilang tao, hindi po ba? Siya po ipinanganak bilang tao. Kaya may nagtatanong, ano pa si Jesus, tao ba yan o Diyos? Basta, hindi propeta yan. Special na tao lang yan. Kakaibang kapangyarihan. Kaano na pang sinasabi po nila, no? Anghel yan. Tagapagbigay lang ng mensahe yan. But actually, hindi po ganun. Po, sapagkat si Jesus po ay 100% na naging tao nang siya po ay sinugo
ng kanyang ama dito sa earth po upang maging tao na tulad natin, makasalamuha po natin na po, at siya po ay namatay bilang tao at siya po ay 100% yung Diyos dahil po ay galing sa langit, po ba? Kaya po siya ay 100% na tao, siya din po ay 100% na Diyos. Yun po ang maliwanag doon na po, kaya wag po tayo malilito, po tayo magtataka, po tayo malilito na bakit may nagsasabi ng si Jesus ay tao lang, no? Tao lang yan. Sabi naman ako, ano yan, yung special na tao yan, special, may kapangyarihan. Sabi naman ng iba, ano yan, propeta, no? Sabi naman ng iba, anghel yan. Ba't iba-iba po mga sinasabi nila? Alam niyo po kung bakit. Kasi po, kaya po ganun sinasabi nila, kasi po, ay hindi po sila nagbabasa o hindi po sila nakapagbasa ng Biblia. Kaya po gano'n. Pero kung nakapagbasa po sila ng Bible, alam po nila no? Alam po talaga nila yung sinasabi na timeline na po. So, nagawin po si President Aegis Pass na po. At natapos na po yan. Pangalawa pong event, yung pong Jesus Christ First Coming na po. Ito po yung pinanganak si Jesus na po. At siya po ay pinanganak, nabuhay, at namatay po. Po ba, after 3 days, siya po ay muling umakyat sa langit na po. At siya ay naluklok sa kanan ng Diyos Ama. Ito po yung kanyang first coming po. So, ito po yung matagal na po. More than 2,000 years ago, sabi nga po, no? Ito po yung kanyang first coming po. Then, tapos na po yung ages past. Ano po ang sumunod? Ang sumunod po ay, second event po, ito po yung church age. Na po, pwede po tayo mag-take note. Church age po naman ang sumunod. Ano bang ibig sabihin ng church age? Nabubulil po ko, church age po. Ito po yung about 2,000 years na po, na nangyari na nga po, no, yung panahon na yon, no po, 2,000 years ago na po, mahigit, no, after Jesus came back to heaven, nag-ascend po siya ascended into heaven, di po ba? Ano po ang sinabi ni Jesus na, sabi niya dito, I will build church, no, I will build church gate into heaven, sabi niya gano'n, no? At bago po siya talagang tuluyan na lumayo, sinabi po yun sa kanyang mga disciples po na I will send your comforter, sabi niya gano'n, no po? Siya daw po ay magsusugo ng comforter, sabi niya gano'n po. So, ito po yung Holy Spirit po na naging patnubay po natin, no po, nung panahon pa ng mga disciples, panahon po natin, no? Sabi niya ganoon, at susugo ko sa inyo ang Holy Spirit, no po. Alam niyo po, ang church age po, no, church age po, no, Jesus will build church, no, to proclaim the gospel. Ang tunay po na church, hindi po yung church building, hindi yung church mo, yung church niya, hindi yung church nila. Ang tunay po na church ay mga tao, group of believers po ito na nagsama-sama. Ang tawag po sa kanila ay church. Kaya kung may marinig kayo, naku, pag hindi pumasok dito sa loob ng church namin, hindi ligtas. Paano po yung mga nasa kalibliban lugar? Paano po yung mga nasa disyerto? Paano po yung nasa mga island? Wala na po silang karapatan na makasamba sa Panginoon. Kasi may nagsasabi po ibang sekta na pag hindi kayo pumasok sa loob ng aming church, ay hindi kayo maliligtas. So, parang very, very questionable po yun. Kasi po, ang tunay po na church na po ay hindi po ito yung gawa ng kamay ng tao. Na po, hindi po. Walang kinalaman tao dito. Wala pong kinalaman yung ginagawa niya. Na po, hindi ito literal. Ang tunay po na church ay tayo po mga manampalataya. We are the church. And Jesus is the head of the church. Yun po ang explanation po doon. Po. At yun nga po, sinabi nga po ni Jesus na I will build the church, no, to proclaim the gospel. Ito po yung iiwan siya ng Great Commission sa atin, no? Kasi yun po talaga yung kanyang goal, no, po, ang malaman ng sang katauhan, no, yung way of salvation, no, po. Kaya ito yung Great Commission na iniwan sa atin, at i-proclaim natin po yung good news of salvation, po. So, yun po yung second event po, no, na naganap po ng 2,000 years ago, more than 2,000 years ago. Ngayon po, pupunta tayo doon sa pangatlo na po ito, na po, third event na ating pong inaabangan, na po. Ito po yung rapture event, o rapture of the church, na po, rapture of the church, na po. Event po ito, no,
ang mangyayari po dito sa rapture po, yung, si Jesus po, Jesus will descend from heaven. Hindi po umakyat na siya that time na po. Pero sa rapture po, Jesus will descend from heaven. Baba pa po siya, no? From heaven to the clouds, no? To the clouds and call up all his saints. Again, sino po ang saints? Ang saints po dito yung kanyang mga hinirang. Ito po yung mga taong tumanggap sa kanya. Kristiyanong totoo. Sa puso po at hindi po sa puso. Yung pong sabi, no? Hindi daw po sa puso, kundi sa puso po. Yung mga Kristiyano, kanyang mga hinirang na naglingkod sa kanya, sumunod sa kanya, nagtiwala sa kanya at ibinigay ang buhay. Na po, ibinigay ang kanilang buhay, ibig sabihin po ay yung kanilang, sila po yung mga sa persecution, na po. Yung mga nauna sa atin po, yung mga apostol din, di po ba? Sila po ay pinersecute, sila po ay tinurture, namatay po sila, na po, alam sa kanilang pananampalataya. Kaya really, totoo po yung time will come, no? Na dadanasin po ng mga tao yung sa tribulation, yung pong sabi sa deny Jesus or die. Kristiyano ka ba? Oh. Pag sinabi mong yes, I'm a Christian, pugot ulo yan. Ako, kaya tatakutin ka nila, no? Sabihin ka nun, will you deny Jesus? When you deny Jesus, you will live. Mabubuhay ka pag dininay mo si Jesus. If you will not deny Jesus, you will die. So, decide ka. Deny Jesus or die. Ano pa isasagot natin? Apo? So, dadating po yung time na yun. Now, pag nag-uusapan po natin ang rapture na po, ito po yung meeting, no? Meeting of saints, no? Kay Jesus. Si Jesus po, ibababa po mula sa langit at doon po sa clouds ay tayo po ay kanyang imi-meet up. Ano pa ibig sabihin nito? No? Sabi rito, we will be with Him forever. Yun po yung rapture event po. So, pag tayo po ay kinuha ng Panginoon, po, ibig po sabihin, ang ihihiwalay na tayo po ng ating Panginoon doon sa mga hindi naniwala sa Kanya. Na po, ang Kanya pong irarapture na po ay yung mga yumao, mga Kristiyano po, mga manampalataya na namatay na po, at yung mga manampalataya na buhay pa, yun po ang purpose ng bakit siya bababa mula sa langit na po, sapagkat Kanyang kukuhanin po tayong lahat, para tayo ay Kanyang mailigtas dito sa mundo na to. Dahil pagkatapos po kasi ng rapture, meron po kasunod ito. Next event po, pang-apat. Ano pa ang next event after rapture? After makuha na tayo ng Panginoon dito, kinuha niya yung mga anak niya. Po, may iwan pa rito mga tao. Na po, sila po ang dadanas ng next event, tribulation. Po, or kapighatian. Ito po yung medyo matatakot ka kung hindi ka Kristiyano. Pero Kristiyano ka kung hindi ka matatakot kasi hindi mo nga hindi na natin ito dadanasin kasi kukuha niya tayo ng susunduin na tayo. Kukunin ko kayo kasi may mangyayari na hindi maganda sa mundo na yan. Kukunin ko na kayo. Ayun po, no? So, yun po yun. Po. So, yung pong tribulation na pinag-uusapan natin, ito pa 7 years. 7 taon po ito sa mundo mangyayari po. Puro kapighatian po ang mangyayari dito. Literal po ito na po na meron po magro-rule sa mundo na ito na magiging one word lang to, no? Isang batas lang, isa lang ang masusunod, no po, at iba-ibang bansa yan, meron pong lilitaw talaga na isa lang na ruler po na siya po ang mamamahala sa lahat. At ito nga po ang tinatawag nila na Antikristo. Pasok to si Taning, no po, Antikristo po ito, pero ito po tao po ito, at ang katandem po niya ay si Satan. Okay po. So, ito po nga si Antikristo po, siya po yung talagang magrulo dito for 7 years. So, umpisa, di pa ba 7 years na po? Yung 3 and a half, kalahati pa ng 7 years, yung 3 and a half, maganda muna ipapakita niya. At kaya nga po, mapapaniwala niyo yung mga naiwan dito, yung mga naiwan ng rapture sa mundo na ito. Alam niyo po, silang dadanas ng kapighatian. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung 7 years po na yun, wala po dito. Kasi po sa ngayon, we are under God's grace. May grace tayo, no? Meron pa tayong biyaya ng Panginoon. Pero sa 7 years na yun po, since nakuha na niya yung kanyang mga hinirang, wapakeles na. Hindi kayo naniwala, kinaiwan kayo sa earth. So dito, ang mamamahala po ay si Antikristo. Pero sa simula po, siya po ay magbabait-baitan. Siya po ay merong peace, treaty, peace, no, kapayapaan, pagbabago, marami siyang mauuto, marami siyang mabubola, marami siyang malilinlang. Na po, yun po yung 3 and a half. But, the remaining 3 and a half po, ay, doon na po lilitaw ang kanyang
talagang dilitaw na po yun na siya ay talagang Antikristo na po. Ito na po yun. Dito na po papasok yun na po. Um, Kaya nga po, dito po sa ating pinag-uusapan na 'to, ang tribulation po ay talagang tunay po na nakakapighati po. Kung mai-imagine natin 'no, ano ang mangyayari 'no, pahihirapan ng tao. Ito na mangyari yung mga tatakan 'no, 666, sign of the beast 'no po, yung hindi ka na makakabenta, hindi ka makakabili, kung hindi ka makapatatak 'no. Siyempre ano mangyayari sa'yo 'pag hindi ka nakakain, hindi ka nakapagpatak, mamamatay ka rin naman. Pipiliin ka pa nila. Deny Jesus or die, no? Kunwari sabi mo, ay deny Jesus na lang kasi ayokong mamatay, pero papatayin ka rin nila. Di po ba? Kaya nga, papatayin ka rin nila. Yun di para tayong mga parang ang tao dito parang magiging mga robot na parang sunod-sunuran na, di po? Kasi pag hindi ka nga sumunod, edi tepok. At pag natepok at tinepok ka ni Antikristo, saan ang punta mo? Sa impyerno pa din. Kung saan sila pupunta, doon ka rin mapupunta kasi nga dininay mo si Jesus. Oo, at pinili mo nga na magpatatak. Ito po lahat ito magaganap po ito sa ito pong tatakan na ito ay magaganap po talaga ito sa um, magaganap po ito sa ano po event po ng tribulation po ba? So ayun po ngayon po after po ng tribulation po 7 years po ito po yung muli pong pagbabalik naman ni Jesus po. Nung una, bumaba po si Jesus mula sa langit na po, kukunin niya yung mga hinirang niya. E di nakuha na po niya bago po ng 7 years tribulation na po. At pagbabalik niya sa susunod na po, kasi po nang kinuha na po tayong mga hinirang, may 7 taon nga pong kapaghati ang mangyayari dito. Na po. Ngayon, pag natapos po itong 7 years na to, bababa po muli ang ating Panginoon Jesus, kasama na po niya yung mga hinirang na sinundo niya po. Bababa na po. At si Antikristo ay kanya igagapos as si taning. Na po, igagapos po niya tong mga ito, na po. At diyan muna kayo sa tabi-tabi, parang gano'n, aalis, wala sa eksena na po. At siyempre po yun po sinasabing 1,000 years po na millennium, at po dun, ang next event po ay millennium. Millennium po naman yun. So dito, ay ito po 1,000 taong singkad po na puro kapayapaan, tunay na kapayapaan, dahil kasama po ang Panginoon. Dito po siya maghahari sa earth na ito, kasama po natin, na we are in glorified body na po. So, yun po yung mangyayari. Yun po ang mangyayari na po. At sa loob po ng 1,000 years na ito, alam niyo po, puro lang po mabubuting bagay, kapayapaan, kasagana, kapiling ang Panginoon. Yun po ang mangyayari sa atin dito. Po. Pero, after 1,000 years ng millennium, muli pong papakawalan. No? Muli pong papakawalan si Taning na po. At pag pinakawalan po sa Ning for a short time only na po. Kasi ano na malapit na po yung ending na ron na po. At pag pinakawalan po si Taning na po, siya po muli ay maghahasik na po. Siya muli ay maghahasik. Ibig sabihin, muli natin makikita kung yung mga naiwan po dito hindi pag-asa pa pong mamili. Po. Di po ba may mga naiwan? So may chance pa silang magbagong isip nila kung sila po itatanggap o hindi. Po, o yung mga tumanggap maaring mag-backslide pa rin. So ito po yung pinakapang finale. Po, ito na po yun. Parang sobrang screening na po ang ginagawa rito. So, yun po. At sigurado naman po tayo na sa pagbabalik po dito ni Taning na po upang manggulo siyang muli, yun na po yung pinaka-finale niya na po. Siyempre po, kumbaga sa movie, siyempre laging talo yung kontrabida na po. Kaya po according sa Bible, siya po ay matatalo po, no? At pagbabalik nga po ni Taning, kukuha pa nga po siya ng mga kasamahan niya. Dito po magaganap yung Armageddon na po, battle na po. Marami na po siyang mga isasama po upang makipaglabang kay Jesus na po. Pero yun nga po, hindi po kailanman na magwawagi ang kasamaan as expected po, no? At as madisalita po, patatalo po si Taning po. At saan po ang kanilang destinasyon? Siyempre po, doon sa inihanda sa kanyang impyerno. Wala pa po si Taning sa impyerno sa oras na ito. Siya po ay nagpapalimot-limot lang sa earth na po, at siya po ay nanggugulo at naghasik po ng kasamaan po. Kaya nga po napakaganda po na tayo po ay nagbabantay
babasa ng Biblia, para alam po natin ang technique po talaga ni Taning, no po, para alam po natin talaga kung ano yung mga technique na ginagawa niya, no po. Tayo ay alam natin lumaban. Kasi hindi ka makakalaban kung hindi mo alam at hindi mo kilala ang kalaban mo. Dapat kilala natin ang ating kalaban. Alam niyo po, kung may magtatanong po sa inyo, ngayon po nasa 2020, 2021 po tayo ngayon. Now, we are in the church age po tayo, di po ba? And what we are waiting for now is yung rapture na po. Kaya nga po, wag po tayong matakot at hindi po nakakatakot ang rapture. Ito po ay magandang event po ito. Ang nakakatakot po yung mga may iwan dito po, mga hindi masasama sa rapture, no po ba? Sila po talaga yung ang dadanas po talaga ng kapighatian na sinasabi po na talagang tayo po ay ibinukod, no? Binukod ng Panginoon. Alam niyo po, yun nga po, pagka nga po natalo na po si Taning at saka po si at saka po yung mga kampo niya kasama-sama po niya, matatalo talaga sila. Alam niyo po, doon na po yung ending. Yun na po yung sinasabi na at ang Panginoon at tayong kanyang mga sinave, makakasama na po natin siya forever po ba. Kaya wag po tayong matatakot na po na maintindihan natin ang revelation kasi yun po kasi ang pagkakasunod-sunod talaga po ng events na ito. Kaya wag po tayong makikinig sa ibang aral na ang kanilang nilalaban ay Armageddon lang. Ito yung Armageddon, no? Iba naman hindi sila naniniwala sa rapture, no? Kaya wag na po natin dituhin. Wag natin dituhin ang ating mga sarili po, no? Ang sabi po dito, may 3 bagay daw po, 3 things about the rapture, no, to encourage us. Una, all believers are going to be physically changed. Ibig katawan natin ngayon, pag po tayo na rapture, at tayo po ay kinuha ni Lord, alam niyo ba, yun pong physical body natin na ito po yung mapapatan ng glorified body, katulad ng katawan ni Jesus. Hindi pa siya tao, namatay po siya, at muli siya nabuhay. Nung muli po siya nabuhay, ang kanya pong katawan ay glorified body na. Hindi, parang, kumbaga, hindi na po ito nasasaktan, hindi na namubulok, at saka talagang hindi natatanda. Glorified body na po yun. Di po ba isang magandang bagay po yun? Po, sabi po rito, no, hindi lang naman tayo, the living and the dead, no po, believing and the dead believers, no po, are going to be changed with a body that is fitted for eternity. Ibig sabihin, hindi na mamumulubot, hindi na mababago na po, at kung yung na po in other words, yung po immortal body na po, but glorified body po, no? Yun po ang mangyayari po, no? Katulad po ng katawan ni Kristo, no po, ganun po din ang mangyayari sa atin. Kaya po, if we are raptured na po, we will all be changed na po. At ayun po, pangalawa po, all believers po will be caught up together. Sabi pong caught up, it means sudden take away or suddenly snatch. Alam niyo po yung isang kisap mata. At saka daw yung mga snatcher. Ang bibilis ng mga kamay. Isang ganun. Ganun po. Ganun daw po tayo, biglang mawawala sa earth na to. Di po ba? Di ba? Yung bang nag-uusap lang tayo, biglang, wala yung kausap ko. Kinuha na po, ni-rapture na po yun. Ibig ko sabihin, yun po yung sa mga buhay na po. Pero yung mga nauna po, na believers po, na nangamatay na, sila naman po ay kukuha ng una na po. Pagkatapos, isunod naman po tayo mga buhay. Kaya po may mararapture na buhay din. Kasi po ba, so kung ikaw kung isang tao ay namatay na at siya ay mananampalataya, agnas ka man, ano ka man, no? Diyan ka, alam nyo, pag dumating ang Panginoon sa rapture, muli po niyang itatayo ang mga ito at kanyang bubuin ang katawan as glorified body. Maliwanag po yun po. At sunod, ano pa ba? So kaya nga po, wag po tayong matakot na po kasi po ang rapture is union. Ito po yung union sa ating Panginoon. Believers should be watchful. Kaya po tayo mga believers po, we should be watchful po and ready po. Because the rapture could happen at any time. Anumang oras, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng ngayon, baka may sasalita ako, maiwan yung damit ko. Po ba, dapat sigurado tayo na tayo ay talagang mararapture na po. Yun po yun po. So, expect po natin at anytime believers should be
watchful na po. Hindi po ba nakaka-encourage ito? Ito po ba? Hindi yung nawawala na parang talagang kinid na po, no? Hindi po yun. Ito po talaga pag nata Panginoon tayo. Ito po ba? So, ayan po, no? So, tayo po talaga ay huwag matakot po sa end time kasi ang end time po ay isang maganda po itong event po na ating inaantay na po. Tatandaan po natin, meron pong timeline po. Ang un ay uh, ages past, tapos na po yung sa Old Testament. Tapos po yung pong first coming of Jesus, nang siya po ay bumaba dito, nakatawang tao, pinanganak po bilang tao, di po pa nag-minister dito, at siya po ay namatay, at muli nabuhay after 3 days, at siya po ay umakyat sa langit, at sinabi niya ganun, ay iwanan ko kayo ng inang comfort, itong Holy Spirit po, ito po yun eh, at siya nga po ay, ang kanya pong goal ay magtatatag po ng church gate, di po ibig masabihin yung nag-iwan siya ng Great Commission na dapat ay mag-share tayo ng Word of God po upang ang mga manampalataya po ay magkasama-sama as church na po. Hindi po ang building, kundi ang church na pinag-uusapan ay tao. Mga believers po ito, group of believers po ito, ng ating head ay si Jesus na po. Ito po yun. At na po, tapos po, kaya ito po tinatawag church age. Ito po yung panahon natin ngayon. We are now in church age. Na po, ito yung ngayon. And what we are waiting for the next event is the rapture event that might come anytime, any moment po, no? At pag nangyari po yung rapture na ito, na tayo ay namita si Lord on air, na po, first the dead who are believers, and then we are still living, kasama po tayo iaangat, itataas ang pagsasama niya, at may iwan po dito ay sila po ang dadanas ng 7 years tribulation, po 7 taong singkad ng kapighatian. Puro hirap ang aabutin nila dito. Po. Pero, mapakabuti ng Panginoon. Sana may iwanan ito. Bibigyan pa niya ng chance. Kaya kung babalik siya dito after 7 years upang siya po ang maghari ang ating Panginoon, pagbalik po niya, kasama po niyang lahat ng mga believers na kanyang na-meet sa air na po. Lahat po ng kanyang kinuha ay kasama niyang babalik dito po sa mundong ito po. At siyempre po kanya po ika-capture, no, kanya pong capturing si Taning at si Antikristo, at diyan muna sila po ay ikukulong, no po ba, at 1,000 years po nakasama ang pag dito sa earth na parang paradise na po. Can you imagine that? Can you imagine that na ganun, walang problema, walang iiyak, no? Wala nang magugutom, wala nang away. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. It's paradise, it's heaven, no? Heavenly paradise talaga. So, pero, ayon po sa Bible, po, after 1,000 years, ang tawag po dun ay millennium event po, no? Pakakawalan mo rin sa tanim. Ba't pakakawalan pa? Diba? Pero yun po ang nakasulat sa Bible, papakawalan. Huwag po tayo mag-alala kasi for a short time lang naman yun. Po, muli, sige, sabi niya ganyan. Kumbaga, liligligin, screenin yung mga naiwan dito ikaw ba ay susuko? Ikaw ba ay tatanggap na? Chance po yun para sa mga naiwanan na tumanggap sa Panginoon po at mapatawad na po. At yung iba naman siguro na nakakilala na maaring pag pinakawalan ng Panginoon si Taning for a short time, baka malilang pa, no? Pwede rin mangyari yun. Kaya nga po, liligligin, no? I-screening mabuti kasi nga po paparating na talaga yung pinakaantay natin, no po, yung ating yung eternal life. Kasi po doon salang-sala talaga. Spotless and salang-sala po talaga. No po? Kaya po, kapag po nangyari yung pinakawalan po si Taning, no, ulit, yun po yung talagang sobrang nagwawala sa Taning. Kaya magsasama na po siya ng mga kampon niya, mga militar, kung sino-sino, alam niya po. Armageddon na po yun. Armageddon battle na po yun. Pangmalakasan na po. Todo na to. Sabi ni Taning, todo na to. Pero todo po niya ay sa Panginoon ay pitik lang po yan. Po. At alam naman natin na ang Panginoon pa din ang siya magtatagumpay. Yan po ay nasa Revelation. Kaya nga po, ang manatiling tapat hanggang wakas tayo po ay maliligtas. Po. Kasi sa huling panahon may mga bibitaw pa po ba?
Kaya nga po, tayo patuloy nag-aaral upang tayo may motivate at ma-encourage po na huwag tayong susuko dahil may magandang pangako ang Panginoon sa atin po. At kapag po, yun nga po na patatalo nga po ang mga kalaban ito, at yun na po yung pinaka-final na po. Yun nga po final ah, judgment na po ang kasunod dito na po. At yung po kanya mga hinirang po ay bibigyan po ng reward kung ano yung ginawa natin sa lupa. No? Sabi, o dahil ba sa'yo, ah, yung kapitbahay mo makakapasok ng langit. Ano po ibig sabihin nun? Nag-share ka ba ng word of God sa ibang tao? Diba ba? Lahat po naman ng tumanggap sa Panginoon at namuhay po ng may pagsunod sa Panginoon ay mga signa po ito. Ito po ay makakapin ng Panginoon. Pero meron nga pong sinasabing graduation na po. Alam niyo po yung graduation po na ito ay dito na po tayo bibigyan ng rewarding na po. Yung talagang naglingkod ng tapat hanggang wakas. Alam niyo po, sila ay may mga putong po ng korona. Kumbaga sa dito sa mundo, merong mga award o reward na po. Oh, di po ba? At yun namang hindi talagang naging ganun ka-active pero tumanggap sa Panginoon, naniwala na po. Ligtas rin po yun. Wala pong problema doon. Pero, lahat na po ay haharap sa Panginoon sa judgment day, di po ba? At ikaw naman, na namatay ka at hindi ka tumanggap at hindi ka naniwala, pinagtawanan mo at ikagawa ng masama, ikaw'y nabubuhay pa. Doon ka, sa dagat-dagatang apoy, kasama mo yan si Taning at si Antikristo. Diyan kayong lahat. Forever torment po yun. Alam niyo po doon, ahangarin mong mamatay, pero hindi ka na mamatay po. Kasi ang mapupunta ay kaluluwa. Kaluluwa po. At ang kaluluwa po yun po, no? Maramdaman po niya yung init, yung mga uod, yung mga talagang sobrang torment po talaga doon na naghihiyawan po. So, meron po description po ang hell na po, description of hell sa Bible po, no? Siguro sa mga sunod po nating talakayan po ay atin pong um, mapapag-usapan po yan na po. Kaya nga po, sinasabi nga tayo mga tumanggap sa Panginoon, no? Hindi na po tayo huhusgahan. Kundi, tayo lang po ay bibigyan po ng reward na po. Alam niyo po ang purpose po ng kung gano'n naman pala, ba't kailan pa tayo humarap sa judgment? Okay na naman pala, baka tatanong ng gano'n. Alam niyo po ang purpose po ng judgment ay to administer rewards na po. Hindi po punishment. Nandiyan ka, nakapila ka, hindi para husgahan ka, kundi para ma-administer yung reward mo, not punishment, di ba? Because Christians will never judge by God. Po, sinabi po yan sa John 5 verse 24, di po ba? Na ang mga Kristiyano po ay hindi na po husgahan sapagkat sila po ay nahusgahan na po sila, kilala na ng Panginoon sila po ay ligtas na po, at sila nga po ay makaka-receive po ng reward at um, we are already forgiven na po, forgiven na po sa lahat ng kasalanan na mga ginawa po natin na po. Ito po ay eternal rewards na po, rewards, no? Uh, uh, that we earned while we are in our physical body. Ngayon po buhay pa tayo, nasa physical pa tayo. Ano po bang ginagawa natin? Tayo po ba ay tunay naglilingkod sa Panginoon? Ano po ba tayo ba may marundog na ginagawa upang maipahayag ang salita ng Panginoon? Ilan na po bang ating na-share? Ilan na po bang ang ating na mentor? Po ba? Ano po ba? Tumulong ba tayo sa mahirap? Pero po tayong ginawa? Ano man ito makabubuti tag-glorify sa Panginoon? Ito po ay counted na po. At may reward po tayo dito, no? Sabi nga ang reward po natin sa langit ay eternal na po. Rewards na-earn po natin while we are still in our physical bodies na po, during this life na po. So, sa ngayon po, right now, sa totoo lang po, we are running out of time. Baikli na po ang panahon at sabi nga gaano matay ka busy na po, dapat naiintindihan po natin na malapit na po ang pagbabalik ang second coming ng ating Panginoon na po. Kaya tayo ay wag po tayo magpatumpik-tumpik na po dahil yun nga po tayo po ay nasa huling panahon na po, no? Wala pa tayo sa end time but we are nearing the end time na po kasi siyempre what we are waiting now is rapture. Siyempre after rapture may tribulation, 7 years tribulation pa, may 1,000 years millennium pa, di po ba? Tapos meron pang Battle of Armageddon, no? Tapos meron pang judgment po and White Creek Judgment, no? Marami po. So, wag po tayo
wag po tayo magpapadala, wag po tayong magpapalinlang. Alam niyo po, pag po kayo nagbabasa ng Bible, hindi po kayo malilinlang. Kapag may narinig kayo mga nagpipris sa iba ang turo, nasa liwa po sa turo ng Bible, huwag na po kayong makinig. May naringgan po ako na ang sabi nga ay, ano bang inaantay-antay ninyo mga second coming Jesus? Dumating na siya. Ano bang inaantay-antay ninyong rapture? Nag-rapture na. Tapos na yun. Wow! Di wow. Kung tanong din natin sa kanya, ikaw din, ano pang ginagawa mo dyan? Tapos na pala. At ang tawag po niya sa Bible is not holy book. Ano? Ang tawag po niya rito ay, hindi niya sinabi na this is a word of God. Ang tawag po niya rito ay poetry. Po, yun daw mga parable is poetry lang daw po ito. Ito para mga tula. Na po. So, nakakilabot pong isipin. No wonder po na talagang tagapagturo po ay meron pong malaking pananagutan. Malaki po ang kanilang accountable po sila sa lahat ng kanilang sinasabi. Kaya mag-iingat din po ang mga tagapagturo. Po, yun nga po, lahat po ng sasabihin, ito dapat po ay biblical based na po. So, ayun po, sa hapon ito, pahapyaw po, pero hihimay-himayin po rin natin to. Sana po naintindihan po ninyo somehow, meron po kayo natutunan na tayo po ay huwag matakot po sa end time. Kasi po, ang end time po ay panimula ng eternal life. Na po, huwag tayong matakot. Na po, yumao man o buhay man, ito po ay parehong kukuhanin ni Lord. Na po, sabi nung may nagtatanong, paano pag namatay ang Christian? Saan siya pupunta? Paano? Lilito sila. Siyempre po, biblically, pag namatay po ang isang manampalataya, siya po ay diretso sa Panginoon. Doon po siya kaagad. Po. At yung pong mga Kristiyano naman po na buhay pa hanggang sa dumating pong rapture event, yun nga po i-caught up no, sa langit, sa cloud na po, on air. At yung mga namatay nga po ay ganun din. Na po, yung kanilang, kung naging alabo ka man, kung ano ka man, nandyan ka, na po, muli po yung ibabaw ng Panginoon with glorified body. O ha? Saan ka pa? Pero huwag po tayo magmadali. Maglingkod muna tayo sa Panginoon. Maglingkod muna tayo. O, masarap maglingkod sa Panginoon. Di po ba? May problema man tayo, nasa pandemic man tayo. Actually, manhid ako po, personally, in my own opinion, manhid na po ako sa mga naririnig ko. May pandemic, may namatay sa ganon, may nabaksin sa ganon, may nabakson sa ganon. Hindi na po ako taganood ng news. Siguro pag meron man ako nalaman sa media, pero syempre po, maging even sa social media po, hindi po paniniwalaan natin. Dapat po lagi may proof. May proof and may proof. And bukod pa dyan, syempre po, binibigay naman ang Lord na wisdom sa atin. Always po, kailan mo malalaman na ang wisdom at vision mo ay tama? If it is in line with the Word of God. Dapat po palaging. Tayo po ang sumunod sa Word of God. Huwag yung kukote po tayo ng Word of God at pagsusurin natin sa gusto natin. Na i-justify pa natin. Sabi naman sa Bible. Hindi po gano'n kasi huwag natin subukan ng Panginoon. Po ba? So, Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano pong ginagawa natin, iniisip natin, ano yung motibo natin. For now, enjoy lang po natin ating buhay kahit pa magulo ang mundo. Sabi nga ng Panginoon natin, when peace I give to you. Sabi niya, yung peace na binibigay ko sa inyo, yung kapayapaan na binibigay ko sa inyo, ay hindi ito galing sa sanlibutan. Oo naman, bakit may peace pa bang sa libutan ngayon? Lalahanin po ninyo kayo po sa pinag-usapan natin na si Antikristo darating sa mundo na ito ng 7 taon, po ba? At uutuin niya mga tao for 3.5 years muna. Kalahati pa ng 7 years yun. At ano po yung kanyang panguuto? Kapayapaan, pagbabago. Yan po ang panglinlang niya sa mga tao. Kaya po, wala naman pong sapilitan yung panahon na darating na yun. Wala pong sapilitan siyang hihilahin. Kung hindi, kusa po ang taong lalapit sa kanya. At kusang magpapatatak. O, makinig ang may pakinig. Kusang magpapatatak po ang mga tao. Dahil po sa pangako niya ng peace, pagbabago. Siguro, pasok na doon yung na magiging maganda ang buhay mo, no? Maging maluwag ang buhay mo, magiging malusog ka rin, protection mo kung ano-ano, at pasok na rin doon yung secured ka. Kaya nga po ito, kusa wala siyang pipilitin, po ba? Pero yung 3.5 years po na iyon, na panguuto niya, may naiwan pang 3.5 years para to make it 7 years po ba? Hindi po ba? Yung huli, doon po lalabas na yung kanyang pagkademonyo. Na po, kapag yung mga nagpatatak na, wala na pong sulian. Po, wala na. Po. Kaya yun po ay kanya na. Pag tayo nagpauto.
po ba? Kasi ano bang sabi sa Revelation? Kapag hindi ka nagpatatak, ay hindi ka makakabili, hindi ka rin makakapagbenta. Parang yung negosyo mo apektado, di po ba? At saka yung buhay mo. Paano ka makakain kung di ka makakabili? No? Paano ka naman mabuhay kung di ka mag-business, di ka magtitinda? Di po ba? So, anong sabi ni Antikristo na nagkukunwari mabait? Di po ba? Magpatatak ka. Di po ba? So, yung pag natatak ka na, yung last 3.5 years, doon po siya lalantad po, wala nang magagawa kasi nandoon na. Kaya po sinasabi lagi ng Biblia, ang makinig ay ang may pandinig ay makinig. Po ba? It requires wisdom na po. Sa panahon pa natin, makasalamin na po natin, ngayon pa lang, kaya may ibang preacher sabi na, ito na yun nangyari na, ito na yun hindi pa po. What's happening around us is just a shadow. Practice pa lang po ito. Siyempre po, meron tayong word of God po ba? Ang Diyos ay mapagbiyaya, maawa ay mapagbiyaya, mapagpatawad, mahal na mahal tayo, ayaw tayo mahirapan, masaktan, ayaw tayo malilinlang. Pero binigyan po tayo ni Lord ng wisdom. Gamitin po natin yung wisdom na ito. Bawal din yung sobrang matalino. Yung sinasabi kong pastor na kilala, nagsasabi na tapos na raw ang end time, ano pa ba inaantay natin, tapos na raw ang rapture. Sobrang matalino po yun. Sorry po sa mga taga-UP, pero pong matatalino mga taga-UP na po. Hindi ko po nila lahat. Ang usapan po natin, yung pong particular taong na tagapagturo na ito, na sinabi niya ganun. No po, natapos na ang lahat. Huwag na kayo mag-intay. Ano kaya kung tanong ko sa kanya, nagpipilis ka pa ba? Ano pa tinuturo mo? Di ba wala na rin? Talang tawag nga po niya, sa Word of God, sa Bible, ay poetry book. Poet. Diba, no? Parable daw, gano'n. So, alam naman ng Panginoon yan, no? Ganun pa man, minadinig mo tayo hidwang mga pagtuturo, no? Likong pagtuturo, no po, hindi naman tayo nagagat, kundi panalangin natin kasi may oras pa, no? Pagpanalinginan po tayo sa isa't isa, tayo po ay mag-encourage sa isa't isa, no po? At lahat po ng napag-usapan natin ngayon ay biblical based po. At sa mga susunod po, hihimay-himayin po natin po by stages po, by event po. Sa ngayon, for now, ito po muna. Tandaan lang po natin, huwag po tayong matatakot pag-uusapan ang end time. End time is eternal life. Yun po yun. Bago po tayo matuwa na ang ating lalakar sa langit ay ginto, Golden City, na po. Mga bulaklak, no, nandyan. Yung lahat inag-aawit, sobrang saya, sobrang talaga siguro gano'n na parang, wow, heaven na heaven. Kaya lang po, bago timarating yun, po, syempre po, meron tayo dapat gawin muna sa ngayon. Tayo po ay magpatuloy na manampalataya. Huwag po tayo matatakot, huwag tayo matitinag, huwag tayo magpapauto sa panliliglang ng kaaway. Kaya nga po tayo may Bible po. So yun lamang po for now, and I hope po na kahit paano po nagka-idea po tayo na po kung ano ang end time, ano ang rapture, anong tribulation, ano ang millennium, ano ang Battle of Armageddon. Amen po. So, salamat sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay tinataas po natin sa ating Panginoon. All glory to God. Amen po. So, sige po, tayo po ay dumako sa ating panalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa oras na ito pinagkaloob mo sa amin. At sa pamamagitan po ng mga salita mo, Panginoon, ay amin pong natutunan, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin nalalaman pa. Salamat, Panginoon, nangusap ka po sa bawat isa. Pinaalam mo po kung ano yung totoo. At marami ka pa pong ibibigay sa amin na kaalaman upang kami po ay hindi maligaw at hindi malinlang, lalo na po sa huling panahon, end time. Dalangin ko, Panginoon, ang mga nakinig. Dalangin ko po ang lahat po na sumusubaybay palagi, ang naghahanap ng katotohanan at ang mga salita mo. Dalangin ko po silang lahat, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo sila, O Diyos. Buksan mo kanilang isipan. Magrema po ang bawat salita na kanilang mababasa sa Bible. Pag-ingatan mo rin po kanilang katawang pisikal, ang kanilang buhay sa mundo na ito, kanilang pamilya, ang kanilang buong sambahayang, Panginoon. Lord, I pray, Lord, na even i-provide mo po kanilang mga pangailangan. Kung may karamdaman, ay pagalingin mo, Panginoon. Hallelujah. At Panginoon, alisin po ang takot, pangamba, pag-aalilangan, higit sa lahat, Panginoon, ang panghawakan nila yung mga pangako, O Diyos, at sila po ay ilayo mo sa lahat ng mga kampon ng kaaway
na humaharang-harang sa kanila. Sa pangalan mo, Jesus, I speak blessing and I speak provision and good health sa pangalan mo, Jesus. Maraming salamat po. Pagpalain mo rin po ang gawain ito sa YouTube channel, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang naitataas, tanging mga salita mo lamang ang naihahayag. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise God. Maraming salamat mga kaibigan, kapatiran, kasama sa inyong lahat. At kung kayo po ay ngayon lang nakapakinig, ngayon lamang po kayo na nakita ang channel po na ito, hindi po yun aksidente. Wala po aksidente sa ganitong sitwasyon. Ito po ay niluto ng Lord na mapanood mo, mapakinggan mo upang ikaw ay makaalam. Higit sa lahat, kung hindi mo masyadong naintindihan kung ano yung pinag-uusap natin dahil revelation nga ito, ibig ko magsimula tayo sa basic sa mga susunod pa. Meron na po mga nauna mga vlogs po sa encouragement po na ganito na na-vlog ko na po, kaya po pwede niyo po makita yun sa pamagitan po ng pagka-subscribe o hanapin naman po natin sa YouTube po yung pong Sister Luz de Cueca vlog po, ano po. At kakilala man kita o hindi, ibig ko na bago tayo maghiwa-hiwalay, ibig ko na hindi masayang ang pagkakataon na ito, inanyayahan kita na sana ay tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Alam mo, hindi mo man maintindihan pa ang napag-usapan ngayon about revelation, pero ito ay narinig mo. Alam niyo, ang tutulong sa inyo upang maintindihan ninyo ito ay ang Holy Spirit. Dapat lang tayo ay naniniwala at sumasampalatay sa Panginoong Diyos na buhay. Iba po, yung tayo ay nakakilala, nung tayo pinanganak, kung ano ating kinagisnan. Ganun din po ako. Lahat po tayo dumaan doon. This is not about religion. Ulit-ulitin ko po, pinag-idiidan talaga. This is not about religion. Na po, huwag po tayo magalit sa religion. Huwag nating mahalin masyado ang religion natin because religion cannot save you. Po, at huwag nating masyadong, huwag nating kamuhian ang mga taong may mga dalang Bible. Kasi pag may, ay naku, Bible na yan. Huwag po, kasi ang Bible po ay hindi religion. Ang Bible po ay salita ng Diyos. Di po ba? Ito po makapagbabago ng buhay natin. Makapagbigay sa atin ng encouragement, ng lakas, ng kagalakan, ng kapayapaan sa buhay na wala sa mundong ito. Wala kahit saan. Ito po ay salita ng Panginoon. Ito po. Kaya po, inanyayahan kita, kaibigan, natanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Kapag tinanggap mo siya, marami na mangyayari at mababago sa buhay mo. Aaminin mo lang natin na tayo ay talagang makasalanan. Wala namang, huwag mo sabihin, ay naku, hindi ako magnanakaw, hindi ako rapist, o hindi ako ganito, hindi ako ganyan. O sabi po ng Bible, sa Bible ko din po ito nabasa, di po ba? Sabi po ng Romans 3:20, di po ba? All have sinned. All. Yes, nabing, sila lang, ito ilang percent na all have sinned and fall short of glory of God. Di po ba? Pero po, kaya nga po pag tayo ay naging kasalanan o nagkasala tayo, hindi natin alam kung ano kahihinatnan. Pero sinasabi po ng Bible na kapag tayo nakasala, meron po tayong aabuting parusa. Po ba? Ang sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Po ba? Kamatayan po ng ating espiritu. Po. Kaya po, sabihin, hindi tayo mapupunta sa buhay na walang hanggan. Doon tayo sa kamatayang walang hanggan. Yung kamatayan po, dahil wala tayo doon sa kaligayahan, tayo po ay sa pinarurusahan sa impyerno. Yun po yung death na po. So, kaibigan, may pag-asa pa, may pagkakataon pa. Kung ang buhay mo ay paulit-ulit na lang, kung ikaw ay malungkot, buhay pero parang wala ring direksyon, gusto mo, na-excite ka sa atong narinig mo, usapan ngayon, may pagkakataon pa, meron pa. Kaya inanyahan kita na una sa lahat, itanggapin mo si Jesus sa buhay mo as your Lord and personal Savior. Gusto mo ba? Kung gusto mo, sumunod ka sa aking panalangin. Lahat ng sasabihin ko ay uulitin mo, bibigkasin mo mula sa puso. Seryoso. Amen po. So, sige po, tayo pong ay manalangin. Ulitin mo ang mga sasabihin ko. Panginoong Jesus, salamat po sa oras na ito. Nakapakinig ako ng mga salita mo. Ibig kitang makilala pa. Ibig kong maraming malaman pa. Jesus, inaamin ko na marami akong kasalanan. Inaamin ko na mula noon hanggang ngayon
Ako ay lagi nagkakamali at nagkakasala. Kaya, Panginoong Jesus, inaamin ko na kailangan kita sa buhay ko. Patawarin mo ako sa makasalanang nagawa ko at nagagawa pa. Linisin mo ako ng iyong dugo upang ako ay maging karapat-dapat sa iyong kaharian. Binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kita sa aking buhay. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa oras na ito, ikaw na ang manguna sa buhay ko. Mula sa oras na ito, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Salamat, Panginoong Jesus, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Maraming salamat sa mga salita at pangako mo sa aking buhay. Maraming salamat po sa kapatawaran. Mula sa oras na ito, ikaw na ang aking Panginoong Jesus, aking tagapagligtas. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Praise God. Happy birthday to you. Alam nyo, sa una pinanganak tayo, biological din naman natin yun ang ating kapanganakan po. Pero ngayon, ikaw ay pinanganak na muli sa espiritu at katotohanan, birthday mo din ngayon spiritually. No? Ikaw ay pinanganak na muli. You're born again. Not religion, but in relation with Jesus. Ama mo na siya at ikaw ay anak na niya. May relasyon na. I encourage you to pray and to read the Bible. Sana may Bible ka, pero kung wala, you can PM me and kaya kitang padalahan ng Biblia. And open po ang aking group Bible study o sharing para po makapakinig kayo palagi. Po, may mga groups po. Kung gusto mag-join, just PM me. Marami ka pang makikilala na mga kaibigan. Po. At I continue encouraging everyone po na makinig po tayo palagi dito po sa ating programa, sa ating YouTube channel na ito, na encouragement po. Again, wala po ito kinalaman sa mga TikTokan, wala po ito kinalaman sa mga ibang vlogs. Ito po ay purely 100% encouragement po. This is a ministry. All the glory belongs to God. Yun lamang po, wala nang iba. So maraming salamat po, and let me close this by prayer. Manalangin po tayong lahat. Heavenly Father, we thank you for this morning. Salamat, O Diyos, sa binigay mong oras sa amin. Salamat, Panginoon, na tagumpay po, Panginoon, ang bawat oras na aming binibigay sa iyo. Dahil sa biyaya mo, Panginoon, kami pinakapagsimula at nakatapos, Panginoon, ang may kagalakan sa puso. Panginoon, I pray, Lord, para po sa mga nakinig, Panginoon, na pag-ingatan po ang bawat isa, na naman po ang nagaganap sa aming kapaligiran. Kami po ay patuloy ingatan mo, ang covering mo, Panginoon, ang iyong precious holy blood and protection namin, Panginoon. At ano man po, Panginoon, Lord, ang mga restrictions na nakapaligid sa alam namin na lagi kami bibigyan mo ng favor, special favor para sa iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalayan po ang gawain ito, Panginoon, ang ministry na ito sa aking YouTube channel, Panginoon. Ikaw lamang maparangalan, Panginoon. Ikaw lamang maluwalhati. And I continue pray, Lord, na mapagpala po ang bawat isa na nakapanood, nakapakinig. Maraming salamat po, and I give you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and Amen. Praise God. Hanggang sa muli po. God bless you. See you next time.